Last na po ito ng serie ng ating magandang title, Be Dedicated. At gumawa po ako ng isang title, mga kapatid, na medyo mahaba at sana huwag maging corny sa atin ang dating. Ano po? At pag naging corny sa atin ang dating, medyo didiinan ko lang ang ilang emphasis. Kumbaga ay sasabihin ko ang totoo. Sagad buto, tagus apdo. Alam niyo ibig sabihin nun? Sagad buto, tagus apdo. Title nga po, please. Whose name is in your heart? Jesus? Oh, yes. Ang church? Wait lang muna, ha? Kung iimbitahan po nating magsalita itong ating title at sasabihin natin, ibulong mo nga sa akin kung ano talaga ang ibig kahulugan niyan o anong ibig mong ipakahulugan niyan. Sasabihin ho sa atin, sino ba ang itinitubok ng puso mo? Si Jesus ba? Oh, yes. Ang church. Medyo mahaba at sana hindi maging corny sa inyong dating magit. Kung sakali man, at kung sakaling maging offending sa ilan sa atin, ang pag-aaral, mga kapatid, sabihin ko sa inyo, i-desire po ninyo ang Word of God. I-desire, nasain po natin ang kanyang mga salita at yung kanyang mga gustong sabihin sa ating lahat ngayon. At sa biyaya. At sa biyaya, mga kapatid, ay uuwi po tayong lahat. May naroon tayong bit-bit na pagpapala. Fasten your seatbelt. Magte-take off na po tayo. Ang sabi po ni Pastor Ray last Sunday, what it means to be fully dedicated. Ang dadaling ko namang katanungan sa bawat isa sa atin this morning, why is it so important to be fully dedicated? Usapan o salitang Kristiyano. Isa daw po sa magandang kahulugan ng salitang Kristiyano, ito ay buhay na inihandog, buhay na itinalaga. Life dedicated and life committed. Kanino? Kay Jesus. Kay Jesus. First of all, mga kapatid, bakit ba tayo nakakapag-dedicate ng ating buhay kay Jesus? Ewan ko po, pero sana ay maging pare-pareho po ang ating mga sagot. Para sa akin, ang ibig sabihin ay personal. Sa akin at sa nakaranas ng katamisan ng kanyang pagpapatawad. Hindi nga ba't napatunayan natin, mga kapatid? Naranasan natin na itong si Jesus ay nauna lang nag-dedicate, nauna lang naghandog ng kanyang buhay doon sa krus. Para sa atin doon sa krus. Kaya logic lang, mga kapatid, na tayo man ay marapat na mag-dedicate, maghandog din, at magtalaga ng ating buhay sa Kanya, na in the first place, mga kapatid, gusto ko marinig na mabuti ng lahat. Hindi na naman atin ito Yung buhay nyo na yan, mga kapatid, magmula nung isuko natin sa Panginoon, hindi na natin yan. Madalas ko itong sabihin sa aking sarili, gaano ba kahalaga ang buhay na ito na hindi na naman sa akin? Para hindi ko maipaglingkod na may galak sa ating Panginoon. Ang sabi po ni Paul sa 1 Corinthians 6:19 and 20, buksan po ninyo ang inyong mga Biblia kung may dala-dala kayo. Ang sabi po ni Paul, you are no longer your own. Kayo hindi na sa inyong mga sarili. Dahil sa kayo'y binili ng isang halaga. Tayo po ay binili ng isang halaga. Gaanong halaga? Halaga ng buhay ng anak ng Diyos. Halaga ng buhay ng anak ng Diyos. Ang buhay natin ay pag-aari na ng Diyos, kaya't luwalhatian ang ating buhay ang Diyos. Paano? Be dedicated. Kaya kung naiintindihan nating mabuti na ang katawan nating ito'y naging tirahan na at templo na ng banal na Espiritu ng Diyos,
Hindi na magiging mahirap sa atin, mga kapatid, na i-dedicate at ipaglingkod ito ng maayos. Ulitin ko. Kaya kung naiintindihan natin na ang katawan natin ito'y tirahan na o templo na ng banal na Espiritu, hindi na magiging mahirap sa atin na ito ay dedicate at ipaglingkod ng maayos. November 8, 2016. 8 years na ho ang nakakalipas. Nabasa ko ho ang post ng isang Facebook friend. I hope nandito ho siya ngayon. Hindi ko muna babagitin ang kanyang pangalan. Ngayon kung nakita niya na itong babasahin natin sama-sama mga kapatid, ay sa kanya nauukol yun, pwede niyang itaas ang kanyang kamay. Maganda ho kasing paghugutan eh. Slide please. Ang sabi po nung nag-post, andito po siya ngayon, ha? Wala akong kayamanan. Sa loob-loob ko, sino ba meron? Ang alam kong mayaman lang dito, si Kuya Nonoy lang eh. Utangan nyo mamaya yan, hindi kayo mapapahiya. Tsak yun. Bumawi ka na lang ulit. Ang sabi niya, wala akong karunungan, walang title. Walang itsurang kahahangaan o kaiibigan. Ang ibig niya sabihin, hindi ako pogi. I'm sure hindi si pastor ito. I'm sure hindi si pastor ito. Ang meron ako ay puso sa paglilingkod sa Panginoon. Nababasa niyo ba mga kapatid? Ang meron ako ay puso sa paglilingkod sa Panginoon at tagapagligtas na si Kristo Jesus na siyang pinanggagalingan ng lahat, siya ang aking lakas at tagumpay. Kung sino man ho sa inyo ang natitiyak na nyo, kayo yun, pwede nyo hong itaas ang inyong kamay. Ano? Kinabukasan, November 9, 2016, nag-comment ako. Ang sabi ko po ganito, slide please. Kuya, alam mo ba na bukod kay Jesus ay meron kang iglesia o church na kinabibilangan? Alam mo ba yon? At sa loob ng katawang iyon ay may mga kapatid ka, may mga kaibigan ka, kasamahan na gumagawa sa paglilingkod na karamay mo sa lahat ng sitwasyon at pagkakataon. Kung sino man ho ang pinatutungkulan nitong ating binabasang ito, pakitaas nga ang kamay para ma-recognize ko kayo. Taas po, Kuya Dennis. Yun, si Kuya Dennis po ang nag-post niyan. Si Kuya Dennis po ang nag-post niyan. How I wish mga kapatid na ma-develop sa atin ito na hindi ito malalagot. In the church, more than just friends, we are family. And more than family, we are friends. Sa loob daw po ng simbahan natin, mga kapatid, ay hindi lang tayo magkakapatid sa pangalan ng Panginoon. Listen, sa loob ng simbahang ito ay hindi lang tayo magkakapatid sa pangalan ng Panginoon, magkakaibigan din. In short, magkakapatid na, magkakaibigan pa. We are brothers and sisters by chance, but friends by choice. Pinili po natin yon. Meron po kasi na magkapatid, mga kapatid, sa ating mga biological family. Meron kasi na magkakapatid pero hindi naman magkaibigan. Pero meron din namang magkakapatid na mag-best friend pa. Alam niyo yun? Ako may kakilala. Classic example. Yun hong nagpakilala sa akin. Sino ba yun? Si Jocelyn at si Maris. Magkapatid po yan. Pero sa tingin ko, sa kanilang pagtitinginan, mag-best friend pa? Apir nga. Ayun. Meron pa. Si Pastor at si Ate Nelly. Ate Nelly, kung nasa online ka, hi. Akala ko dati si Pastor friendly na eh. Pero nung isang araw na magkakasama kami, nakita ko na mas friendly pa pala si Ate Nelly. Kung tawagin niya itong kapatid niya, ito, Tol. Tol. Sabi ko,
Hindi lang magkapatid ito, magkaibigan pa ito. Okay, mag-aral po tayo. Na-share ko na po ito dati. A Christian displays what he thinks of Jesus, the way he treats his church. Ipinakikita na natin ang maliwanag na maliwanag kung sino ang totoo si Jesus sa atin na mga nagsasabing, and I dedicate all my love to you. Seryo po. Kung paano natin binibigyan ng pagpapahalaga ang kanyang katawan, ang iglesia. Ipinakikita natin ang maliwanag kung sino ang totoo si Jesus sa atin na mga nagsasabing, and I dedicate all my life to you, all my love to you, kung paano natin binibigyan ng pagpapahalaga ang kanyang katawan, ang ating church, ang iglesia. Kung gaano daw kamahal kay Jesus ang kanyang church, ganon din dapat ang maging level kung paano natin bibigyan ng pagpapahalaga ang kanyang katawan. Gaano ba ka-importante sa atin ang simbahan, mga kapatid, ang ating church? Sabihin nyo nga, I love my church. Ang hina, parang hindi totoo. I love my church. Pag binabanggit nyo daw yung mga salitang yan, mga kapatid, parang nyo nang sinasabing, I love Jesus. Kwentong musiko. Alam niyo yung musiko? Di ba? Si nanay daw po minsan ay isinama niya yung kanyang bunsong anak na lalaki, 7-year-old. Wala kasing pag-iiwanan. Isinama niya sa kabayanan para bumili ng mga bagay na gamit sa bahay. Nagkataon, sa downtown, nagsa-celebrate ng fiesta. At alam niyo naman, pagka-fiesta, mga kapatid, yaot dito, yaot doon ang mga tao, maraming tao sa kalye. At pagka-fiesta, siyempre may musiko. Sorry, may musiko. Pagka-musiko, mga kapatid, sinusundan po ng mga bata yan, katulad ko nung araw. Pag may musiko susunod ako ng sunod. Sumunod yung bata, nakawala doon sa kamay ng ina. At kung saan magpunta yung musiko, lakad na lakad yan, paikot-ikot yan. Sumusunod yung bata. Sumusunod maraming bata. At nung mapansin ng bata na iba na yung lugar na nilalakaran niya, biglang nagpapalahaw ng iyak. Wow! Yung iyak ng bata na mas maingay pa, mas malakas pa doon sa ingay ng musiko. Ang ginawa nung isang lalaki ay dinala sa barangay. At doon sa barangay ay in-interview ng kagawad. Ang sabi ng kagawad, nakukulili ang tenga eh. Ay tutoy, sabi gano'n, sino ba ang mga magulang mong bata ka? Sabi ng bata, ang nanay ko po, tsaka tatay ko. Sarcastic? Tama naman yung sagot eh, di ba? Sabi naman ng isa, saan ka nakatira? Sa amin po. Maligalig. Mamaya, tinanong, saan ba yung bahay nyo? Saan ba malapit yung bahay? Yung bahay nyo ba ay malapit sa eskwelahan? Hindi po eh. Malapit ba sa isang tindahan na malaki? Hindi po eh. O baka malapit yung bahay nyo sa simbahan. Yung building na ganyan, tapos mayroong cross. Namilog yung mata ng bata. Sabi ng bata, opo. Sabi ng bata, opo. Dalhin nyo ako doon sa cross. Dalhin nyo ako doon sa cross at malalaman ko na yung pagbalik sa aming bahay. Sabi ng bata, bring me to the cross and I will know my way back home. Bring me to the cross and I will know my way back home. Kapatid, kaibigan, are you lost? Nawawala ka ba? Hindi mo ba alam ang landas kung saan ka patutungo at kung saan patungo ang buhay na ito? Sabihin natin, mga kapatid, sabihin natin, mga kaibigan, bring me to the cross. Dalhin niyo ako dun sa cross para malaman ko ang daan pabalik. Ang tanong,
Saang krus? Sa Santa Cruz? Saang krus? Sa Golden Cross? Saang krus? Sa Green Cross? Of course, hindi. Hindi. Sabihin niyo, bring mo to the cross. Saan cross? Saan cross nga? Sa old rugged cross. Doon sa cross na kung saan ay napakong kasama ni Jesus ang lahat ng ating mga kasalanan. Doon sa cross na kung saan ay nahugasan ng dugo ng kordero ang lahat ng ating karumihan, ang lahat ng ating mga nakakahiyang nakaraan. Bring me to the cross. Mga kapatid, sa loob po ng ating bahay at sa labas ng ating bahay, maging sa loob ng ating tahanan, napakarami pong ligaw, napakarami pong nawawala, hindi alam ang landas. Dalhin po natin sila sa krus. Dalhin po natin sila sa krus. Sa krus, mga kapatid. Sa old rugged cross. Isang palakpak naman dyan para kay Jesus. Ang sabi po ng hymn, Jesus paid it all to Him I owe. Though your sin be as scarlet, I will make it white as snow. Sa John 14:6, bahala na mga kapatid kung anong oras tayo matatapos. Hindi ko kasalanan ito. Medyo late na tayong nag-start. Okay lang. May kailan naman mamaya yan. Sa John 14:6, isang pamilyar na talata, mga kapatid, na hindi na natin kailangan i-memorize pa. Sabi ganun, ang sabi po ng Panginoong Jesus, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Si Jesus po mismo ang nagsasalita. Ang sabi ganun, maliban sa akin, wala kayong pwedeng daan ng iba pa, except through me. Pero ang nakakalungkot, mga kapatid, ang relihiyon at ang kanyang tradisyon ay gumawa at nagrekomenda ng ibang daan. Gumawa at nagrekomenda ng ibang daan. Dagdagan ko yung ikukwento ko. Sa isang prison cell daw po, o sa isang bilangguan, basta bilangguan, lalo sa Muntinlupa, may mahabang death row yan. Alam niyo mga kapatid, share ko lang sandali. Marami akong karanasan ng pagsasalita sa loob ng bilangguan. Lahat ng klase ng bilangguan, napasok ko na. Hindi ho para makulong, ho. Para kasama po ako sa isang ministry na ang ministeryo ay magdala ng mga pangaral sa loob ng mga bilangguan. Lahat ng klase ng bilangguan. Bilangguan ng mga babae, bilangguan ng mga lalaki, mga maximum at minimum security compound, mga nasa death row. Ang hindi ko lang napasok, mga kapatid, yung mga bilangguan ng LGBT. Meron ba nun? So, sanay po ako, mga kapatid, na mangaral. Sanay po ako, mga kapatid, na magsalita ng audience ko, puro kriminal. Ngayon, may kriminal ba? Wala naman siguro. Wala naman siguro kriminal dito. Meron daw isang bilanggo na nasa death row. Siyempre, ang kaugalian, pagka merong isang bibitayan kinabukasan, merong isasalang dun sa ihaw-ihaw, ano po, ay ang pamilya nagre-request ng pariyan, o kaya ng ministro, o anuman. At yun daw hong isang bilanggo na naka-schedule na bitayan kinabukasan, ay kinausap ng ni Father. Ang sabi gano'n, huwag ka nang malungkot. Bakit naman ho? Alam mo, masaya sa langit eh. Alam mo, sa langit ay hindi mainit doon. Sa langit ay hindi na nakakadena ang iyong mga paa. Masaya doon. Titakin ko sa iyo, masaya doon. Sabi ng bibitayan, kaya lang, Father, paano? Hindi ko alam ang papunta sa langit. Ay, madali yan. Sabi ng Father, madali yan. Basta mangumpisal ka sa akin, aminin mo ang iyong mga kasalanan sa akin, at ipagpapamisa kita, presto, nasa langit ka na.
Sabi ng bilanggo, Father, totoo bang masaya sa langit? Oo. Okay ba sa langit? Oo. Sabi ni Father. Sabi ng preso, nabibitayan, Father, ikaw na kaya ang magpabitay? sabi ng, Papa, para ka sinuswerte. Ilan ba ni-rape mo? Hindi ba ikaw nag-enjoy doon? Ilan ba ng mga manilaka mo? Hindi ba? Pagkatapos ako pabibit. Sabi nung bilanggo, sabi mo, Father, masaya sa langit eh. Sabi mo, Father, maganda sa langit. Oo nga. Pero pangako lang yun. Kung mapulilyaso. Mga kapatid, katulad mo sinabi ko dati, pwede nating panghawakan ang mga pangako ng Diyos. Huwag po tayong gumawa ng ibang daan. Okay, balik po tayo sa ating talata. Good and clear, nabasa natin at wala naman sigurang magiging dahilan para hindi natin ito maunawaan na mabuti. Sabi ni Jesus, ako lamang ang daan. Ako lamang ang daan. Nagkakaintindihan po ba tayo, mga kapatid? Samantala, sa Matthew 17:5, mababasa. Matthew 17:5. While Peter was still speaking, a bright cloud enveloped them, and a voice from the cloud said, "This is my son whom I love. With him I am well pleased. Listen to him." Sa Ebansalin ang sabi, obey him. So, habang nagsasalita pa si Pedro, nililiman sila ng napakaliwanag na ulap. Mula rito may isang tinig na nagsabi, ito ang sinisinta kong anak, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Pakinggan ninyo siya. Pakinggan ninyo siya. So, makikita natin mga kapatid na nagko-corroborate yung dalawang passages sa Scripture, they complements with each other. Wala pong contradiction. Kumbaga ay may official sanction, validated, may approval na galing sa langit, na sa anumang sabihin ng anak, ang sabi ng ama, listen to him. Makinig kayo sa kanya. Makinig tayo kay Jesus, mga kapatid. So, may dahilan pa ba para mag-doubt tayo ng pagsunod sa mga sinasabi ng Panginoong Jesus? May doubt ba, Panginoon, para hindi natin, mga kapatid, para hindi natin sundin ang anumang sinasabi ng anak, sapagkat ito'y sinabi ng ama, makinig kayo sa kanya. Wala. Mababasa natin sa John 14:6, ang sabi ni Jesus ganito, if you love me, you will obey what I command. And one thing is sure, mga kapatid, one thing is sure, pag utos ng Diyos ang sinunod natin, wala tayong magiging error. Hindi tayo magkakamali. Kaya pag nabasa natin, mga kapatid, tulad ng sinabi ng Panginoong Jesus sa John 15:12, my command is this, love each other just as I love you. Magmahalan kayo katulad ng ginawa kong pagmamahal na ginawa sa inyo. Paano ba ang magmahalan sa loob ng church, mga kapatid? Paano ba ang magmahalan sa loob ng church? Mag-iisnaban tayo? Magdededmahan tayo? Magpapataasan tayo ng kilay na ganyan? No, of course not. Wala na po akong magagawa. Dahil lang ako na i-dedicate ko kay Jesus ang buhay na ito sa Kanya. So whether I like it or don't, whether I like it or not, mamahalin ko kayo. Promise yan. Honest to goodness. Mamahalin ko po kayo. Parusahan po ako ng mabigat na parusa ng Panginoon kung makita niya ako sa pagsisinungaling o hindi sa pagsasabi ng totoo. Mahal ko kayo. Sana mahal niyo rin ako. Uulitin ko, we have no option but love. Pag nabasa natin ang Hebrews 10:25, huwag ninyong pababayaan ang mga banal na pagtitipon. Huwag ninyong pababayaan ang mga banal na pagtitipon katulad ng naging ugali ng iba. Why? A church is a place to belong. A church is a place to belong. Show up.
show up. Ang ibig sabihin, dumalo kayo. Bakit? Dahil bilang isang Kristiyano, mga kapatid, may basic mandate po ang bawat isa sa atin, may obligasyon po ang bawat isa sa atin na makipag-fellowship, dumalo sa panganambahang katulad nito. Dumalo sa mga pananambahang katulad nito. Dedicated Christians should never abandon meeting together. Nasusundan po ninyo ako, mga kapatid? Dahil kung hindi man imposible, mga kapatid, mahihirapan ka na lumago at lumakas na nag-iisa. You will never be strong. Isa pang garantya ang sinabi ng ating Panginoon sa Matthew 18:20. Matthew 18:20, na ang sino mang dalawa o tatlo na nagkakatipon sa aking pangalan, ako ay nasa kanilang kalagitnaan. 2 or 3 gathered in my name, I'm in the midst of them. Mahigit po tayong dalawa, mga kapatid. Mahigit po tayong tatlo. Ano ang gusto kong personal na iparting sa bawat isa? Na kailanman na hindi lang po ang bilang at bilang tumitingin ang Diyos. Hindi lang dami ang kanyang kinukonsidera para dalawin ang isang pagtitipon. Kundi depende kung sino ang pinag-uukulan ng ating pagtitipon, kung saan nakapokus ang ating gathering. Kung nasa tamang object, nasa tamang focus ang gathering, tiyak naman naranasan natin, mga kapatid, ang kanyang presensya at ang paghipo ng kanyang mga kamay. Samantalang tayo ay nananambahan. Ano ba ang dahilan ng ating gathering every Sunday? Ano ba ang dahilan ng ating gathering every Sunday? Maganda inawit natin kanina. To celebrate the goodness of the Lord. To celebrate the goodness of the Lord. Para alayan siya ng pagsamba, para alalahanin natin, para ipagpasalamat natin ang lahat ng mga kabutihang naranasan natin noong nakaraang linggo. Magandang ulitin to, mga kapatid. Para alayan natin siya ng pagsamba, para alalahanin natin, para ipagpasalamat natin ang lahat ng kabutihang naranasan natin sa loob ng nakaraang linggo. Sasabihin ng iba, wala naman akong natanggap na biyaya sa Panginoon . Wala naman akong natanggap na pagpapala nitong mga nakahuling araw. Bakit ka ba nandito ngayon? Bakit ka ba nandito ngayon? Hindi ka ba binantayan at ginising ng Diyos kanina sa iyong masarap na pagkakahimbing magdamag? Hindi ka ba ibinangon ng Diyos kanina sa nataglay ang buhay at kalakasan? Hindi pa ba blessing sa iyo yon? Hindi mo ba itinuturing na pagpapala at blessing yung ikaw ay sa haba ng pagtulog mo sa magdamag ay binantayan ka ng Diyos at ginising ka sa kinaumagahan? Hindi ka ba ibinangon ng Diyos kanina na taglay ang buhay at kalakasan? Hindi pa ba blessing sa iyo yon? Sabi nga, every gising. Ano yun? Every gising is a blessing. This is the very essence of worship service, mga kapatid. Ang simbahan o church, meaning tayo na kay Jesus, ito po ay in-establish ng Diyos para sa kanyang mga anak, para ang kanyang mga anak ay magkaroon ng sandali ng pagsasama-sama at pagbabahagi na ng mga pagpapala na kanilang tinamasa, material man o spiritual. Church was established by God so His believers could share His blessing. Anong klaseng blessing? Blessings of love, blessings of comfort, and blessings of correction. Sa loob po ng church, mga kapatid, ay nakapagpapalakasan tayo. Kung nahinto na po ninyong maramdaman na sa loob ng church ay hindi kayo lumalakas, mag-isip-isip kayo, mga kapatid. Mag-isip-isip kayo. Sa loob po ng church ay nakakapagpalakasan tayo. Yes, kailangan ng isang Kristiyano ang kanyang kapwa Kristiyano. Kailangan ko kayo, kailangan ninyo ako. Mahihirapan kang magtagumpay, kapatid, sa iyong mga struggles, sa mga bagay na nagpapahirap sa iyo ng lihim, kapag pinili mo ang laging nag-iisa. Kapag pinili mo ang laging nag-iisa. Tapos na ba, Ate Asing? Tapos na? Forma sana. Alalahanin natin, mga kapatid, nakasama ang ibang Kristiyano sa plano ng Diyos para sa ating paglago at ating paglaya. Kaya nga tinipon tayo ng Panginoon
na magsama-sama sa loob ng kanyang katawan ang iglesia. Ang ibig sabihin po ng salitang iglesia, mga kapatid, the called out ones, tinuro na po sa atin na pastor yan last Sunday, the called out ones to become one body. To become one body. Para ano? Para magkanya-kanya? Para magkanya-kanyang pagkat, magkanya-kanyang grupo, faction dito, faction doon. No and not. Ang maliwanag na ipinag-uutos sa atin ng Panginoon, sa inyong pagsasama-sama, magtulungan kayo. Help one another. Sa inyong pagsasama-sama, magdalahan kayo ng kabigatang pasan-pasan. Carry one's burden. Yan po ang church, mga kapatid. Yan po ang isa sa kaibig-ibig na kahulugan ng salitang iglesia. Yan po ang kaigihan, yan po ang sarap na mapabilang ka sa isang katawan, sa isang malusog na kapatirang Kristiyano. Yan po ang klase ng ating pananampalataya. Yan po ang klase ng ating relihiyon. Yan po ang itinuturo ng ating simbahan, mga kapatid. Hindi mo mararanasan o mararamdaman, kapatid, ang pagmamahal ng Kristiyano kung hindi ka magbibigay ng panahon na maka-fellowship ang iyong mga kapwa Kristiyano. Kung bagamat hindi ang church ang nagliligtas, malaki po ang role ng church sa ating mga buhay bilang Kristiyano, mga kapatid. How important is the church to Jesus? Gaano daw kahalaga kay Jesus ang iglesia? Noong gabing hulihin ang Panginoong Jesus para litisin, nakipag-commune siya sa kanyang Ama. Ipinanalangin ng Panginoong Jesus ang church, pinagpray niya ang kanyang mga alagad. At ang isa sa napaka-interesting part ng kanyang panalangin ay isinama po niya tayo sa kanyang prayer. Kasi isinama niya po tayo sa kanyang prayer. Paano? Ang sabi po sa John 17:20 and 21, basahin po natin, mga kapatid. I am praying not only for these disciples, but also for all who will ever believe in me through their teachings. I pray that they will also be one, just as you and I are one. Kumbaga sinasabi ng Panginoong Jesus, Ama, hindi lang ang mga alagad na ito ang dinadala ko sa iyo sa pananalangin, kundi kasama silang lahat na magsisisampalataya sa akin sa pamamagitan ng kanilang pangangaral. So clear, mga kapatid, walang duda doon na kahit na loon pa man, laman na tayo ng puso ni Jesus. Laman na tayo ng puso ni Jesus. Kaya kung tatanungin natin si Jesus ngayon, mga kapatid, kung tatanungin natin siya, Jesus, whose name is in your heart? Sasabihin niya, ikaw. Sasabihin niya, your name is in my heart. At sa paanong paraan nakarating sa atin ang katuruan at pangangaral ng mga disciples? Sa pamamagitan po ng aklat na ito, sa pamamagitan ng kanyang mga salitang nasusulat, the Word of God is faithful and true. The Word of God is faithful and true. Bakit ba tayo nasa loob ng church? Bakit ba tayo parang inaakay ng ating mga paa every Sunday na makipag-fellowship sa kapatiran? Resulta po tayo, mga kapatid. Produkto tayo ng kanyang prayer. Sinong tayo? Kayo, ako, all of us who are in the church, His family and community of believers. Our soul crave for belonging because God made us that way. Ganyan po ang pagkakalalang sa atin ng Diyos. We are called not just to believe and to be saved, but belong. We are called not just to believe and be saved, but belong. And a church is a place of belonging. Show up. A church is a place to belong. Show up and show up on time. Naintindihan niyo, mga kapatid? A church is a place to belong. Show up and show up on time. Huwag yung pag tinanong tayo, mag-church ka ba bukas? Mag-church ka ba bukas? Wait lang muna, ha? Isipin ko pa. Dili-dali. Kaya madalas, late. Tagos buto, sagad buto, sagad buto, tagos apdo. Tinawag tayo hindi lang para manampalataya at maligtas, kundi para mapabilang din. Ang Biblia ay walang binanggat na pwede yung nagsosolong santo o kristyanong Amerikanyo na nakahiwalay.
Walang sino man sa atin ang makatutupad ng layunin ng Diyos na nakihiwalay at nakadistansya. Ang relasyon mo kay Kristo ay personal, yes. Ang relasyon natin kay Jesus ay personal, yes. Subalit kailanman ay hindi naging intensyon ng Diyos na ito ay maging pribado o pang-individual lang. Sa pamilya ng Diyos, ikaw at ako ay konektado sa iba. Kayo, ako, magkaka-intertwine po tayo, mga kapatid. May mga nagsasabi, hindi naman importante ang mapabilang sa isang church. Hindi naman importante ang mapabilang sa isang church. Ang tawag ko sa ganun, ako mismo may tawag, yon ay ignorante at arugante. Espiritu po yun ng kayabangan o pagmamalaki, mga kapatid. No and never. Sapagkat iniisip ng taong yun na kayang-kaya niyang tumayo at mag-exist na nag-iisa bilang isang Kristiyano. Hindi po. That will never ever be true dahil hindi po ganoon ang pagkadesenyo sa atin ng Diyos. Para kay Pablo, ang pagiging miyembro mo sa iglesia ay nangangahulugan ng pagiging isang mahalagang bahagi mo sa isang buhay na katawan, isang bahagi na hindi pwedeng mawala. Ano ba ang literal na kahulugan ng iglesia? Magkakaiba po yung organization sa living organism, mga kapatid. Ang iglesia o church ay hindi po ang building na ito na may mga poste, may apat na sulok, may mga wall at bubungan. Organization po yun, mga kapatid. Organization po yun. Bahay-sambahan. Ang iglesia ay buhay na katawan o living organism na nasa loob ng bahay-sambahan. Tayo po yun, mga kapatid. Tayo ang living organism, mga taong na kay Jesus na nasa loob o bakuran ng isang organization ng LVCC. Hindi ba kayo nahihiwagaan sa kabibi, mga kapatid, sa Shell? Di ba ang Shell, ano ba alam nating Shell, mga kapatid? Halaan, taklobo, tahong, o oyster. Hindi ba ito, mga kapatid, ay nababalot ng isang matigas na Shell? Wala namang buhay yun eh. Yung shell ng suso o shell ng talaba o shell. Ang may buhay po ay yung nasa sa loob ng shell. Yun ang living organism. Magtataka kayo na wala namang buhay yung shell. Pero pagka lumalaki yung living organism sa loob ng shell, kasama rin siya lumalaki. Hindi po naiiwan yung cover, hindi po naiiwan yung halimbawa ay may isang taklobo. Hindi po naiiwan yung shell na ganun lang siya kalaki samantalang lumalaki yung nasa loob. Hindi po. Samantalang buhay na nilidevelop yung living organism sa loob ng shell, kasama rin lumalaki yung kabibi. Dahil sa sobrang kahalagahan ng church o ng iglesia, inihandog ni Jesus ang kanyang buhay doon sa krus. Ang sabi po sa Biblia, gaya ng pag-ibig ni Kristo sa iglesia na ibinigay niya ang kanyang buhay para dito. Ganun kahalaga, ganun ka-importante ang iglesia sa ating Panginoong Jesus. Tayo po yun, mga kapatid. Tinawag ng Biblia ang church o iglesia na kasintahang babae, sweetheart or fiancé ni Jesus na nakatakda at schedule na ikasal sa kanya. Tinawag din ang church the body of Christ. Kaya mahirap po na maunawaan o maintindihan na may mga Kristiyano nagsasabi, ibig kong marinig ng lahat. Kaya mahirap maunawaan at maintindihan na may mga Kristiyano na nagsasabi, yes, I love Jesus, pero ayokong magpakasal sa Kanya. Ano, gusto niyo live-in? Hindi ho maganda yun. O kaya, yes, Jesus, tinatanggap kita, pero tinatanggihan ko ang mapabilang sa iyong katawan. Unconsciously, unknowingly, nagagawa po natin ang gayon pag ipinagwawalang bahala natin, minamaliit natin ang church at ang kanyang mandato. Paul, in many of his writings, encourages us to love the church, even when it is hard. Ini-encourage po tayo ni Apostol Pablo na love your church. Sabihin nga natin uli ng maliwanag, I love my church. Salamat po. Sabi ni Pablo, ang iglesia ay isang katawan na may iba't ibang bahagi at iba't ibang mga
sangkap na hindi magkakatulad. Narinig natin last Sunday kay Pastor. Ang iglesia ay isang katawan na may iba't ibang bahagi na hindi magkakatulad. Ibig sabihin, iba't iba po tayo ng gifts, iba't iba po tayo ng kaloob ng mga talento. Pero isang katawan kay Kristo na sama-sama at nagkakaisang gumagawa para sa ikatutupad ng layunin ng Diyos. I-commit po natin, i-exercise po natin, ano man ang kaloob na meron tayo na ipinagkaloob ng Diyos. May talento ka? Huwag mo ipagdamot, kapatid. Ipaglingkod mo. Masarap kang magluto. Oh yes, talento mo yan. Ipaglingkod mo. Maganda boses mo. Huwag mong ipagdamot. Ipagamit mo sa Panginoon. May tinatago ako, sabi ko sa akin ng choir, madalas, may tinatago ka palang boses. Kaya lang ito, tago mo na lang. Kailanman ay hindi pwedeng sabihin ng kahit na sino man sa atin na ako ay Kristiyano, pero hindi ako parte o bahagi ng katawan ng iglesia. Meron bang makapagsasabi sa atin, yes, Kristiyano ako, pero hindi ako bahagi ng katawan o ng iglesia. Ano ka? Kung ikaw ay nagpapahayag na Kristiyano, pero sinasabi mo na hindi ka bahagi ng kanyang katawan? Ano ka kung ganon? Ingrown? Ano ka kung ganon? Booger? Alam niyo yung booger? Yung binibilog. Ngot ko lang. Hindi po, sorry. I'm sorry for you. Yan po ang magiging dahilan o palatandaan ng spiritual na panghihina. Kapag ikaw ay naging pabaya, may panlalabig sa pag-attend sa worship, pagiging pabaya sa pakikipag-unayan sa ating spiritual family. Ang pagiging miyembro ng katawan o pamilya ng Diyos ay hindi isang maliit na bagay lamang na pwede nating ipagwalang bahala. Huwag po nating ipagwawalang bahala, mga kapatid ng church. Church as spiritual family. Inahalin tulad ng Biblia na ang isang Kristiyanong walang sariling home church ay parang isang putol na sanga ng puno, putol na bahagi ng isang katawan. Mangunguluntoy ka, matutuyo ka at mamamatay ka. Parang tupa na walang kawan o flock at shepherd na nangangalaga. Parang isang bata na walang pamilyang nangangalaga. Hindi po natural na kalagayan yon, mga kapatid. Ang sabi po ng Biblia, kabilang lang kayo sa mga binanal ng Diyos at bahagi ng kanyang family. I-apply po natin ang John 1:12 sa ating pag-aaral. Makikita natin doon na sinasabi, we now belong to a big, big family of God. Kasama na tayo sa malaking pamilya ng Diyos. Ang sabi nga po ng choir noong last Sunday, we are children of the Father, pure and holy we will be. We are children of the Father, sacred, holy family. Huwag daw tayo maging parang kuneho. Alam niyo yung kuneho? Alam ba yung kuneho? Rabbit? Rabbit Christian. Patalon-talon sa iba't ibang lungga. Patalon-talon sa iba't ibang lungga. Palipat-lipat ng ibang fellowship. Hindi mapakali. Hindi mapakali. Ayoko dyan. Hindi ko na type ang pastor dyan. Corny ang mga elders o lay preachers dyan. Sa totoo lang naman, pagka gano'n ang katwiran ng iba, ang sa totoo lang, mga kapatid, ayaw lang nila na magkaroon ng sagutin, ng obligasyon. Ayaw lang mangako ng kahit na ano sa Panginoon. In short, ayaw lang mag-dedicate at mag-commit ng seryoso sa Panginoon at sa gawain ng church. May mga nagsasabi rin na, pwede naman daw silang maging mabuting Kristiyano na walang home church. Pwede naman daw silang maging mabuting Kristiyano na walang home church. Devil's snare. Patibong ni Satanas. Ang Biblia po sa pamamagitan ng mayamang panulat ni Pablo ay nagbibigay ng ilang importanteng prinsipal at dahilan kung bakit tayo ay dapat maging aktibo at sumama sa isang kapatirang Kristiyano. Ang local church na katulad natin, mga kapatid, ay isang classroom. Silid-aralan. Dito ay may principal, may mga teacher, at may mga trainer.
May mga trainer. Sa loob ng church ay nadidevelop tayo sa maraming mga bagay. Ang pamilyang iglesia ang magpapatunay na ikaw ay tunay na mananampalataya. Gusto kong ulitin. Ang pamilyang iglesia ang magpapatunay na ikaw ay tunay na mananampalataya. Hindi mo masasabi na ikaw ay tagasunod ni Kristo kung hindi ka kabilang sa grupo ng mga disipulo. Mga kapatid, iba't iba po tayo ng lahing pinanggalingan. Iba't iba tayo ng pamilyang pinagmulan at iba't iba rin ang dugo na dumadaloy sa ating mga ugat. Subalit, lagi nating tatandaan mga kapatid na iisa lang ang dugo na luminis at nagligtas sa ating lahat. Ang dugo na dumaloy doon sa old rugged cross. Kaya ang hinahanap sa atin ni Jesus na pinag-alayan niya ng kanyang buhay ay laging magsama-sama at magmahalang sama-sama. Lagi na po tayong magsama-sama at magmahalang sama-sama. Ang pamilyang iglesia o church, family ang mag-aalis sa iyo sa makasariling pag-iisa. Mahirap po yung lagi nagse-selfie. Isa ka lang. Kumbaga sa pipinitin mong kunan lang sarili, kunan ang sarili mo, na ayaw mong humingi ng tulong sa iba, kunan mo naman ako. Bilang isang aktibong bahagi ng kanyang katawan, matututo kang magmalasakit sa iba at makibahagi sa nararanasan ng iba. Magandang bagay po yun, mga kapatid. Ibig sabihin, mga kapatid, kapag nasasaktan ng isa, nakikiramay ang lahat ng parte. Katulad dito, masakit po ang balikat ko. Yung bang, pag nakita mo ang isang kapatid, listen, pag nakita mo ang isang kapatid na nasasaktan, may pinagdadaanan, may pasan-pasan, alam mong hindi niya kayang dalhin kung wala ang Panginoon at suporta ng kapatiran, yung bang kahit sa lihim na simpleng pagtalikod lang, sa mga taong nakakakita, ay lumuluha kung nakikipag-usap sa Diyos para sa Kanya. May matandang kasabihan, sakit ng kalingkingan ay sakit at ramdam ng buong katawan. Hindi ba maganda yun, mga kapatid? Isn't that lovely, mga kapatid? Hindi ba kaibig-ibig ang gayon, mga kapatid? So over and above all the things na napag-aralan natin, makikita natin ang maliwalag na ang dapat na maging sagot natin doon sa tanong ng title na, Jesus, oh yes. Church, yes na yes din. Our personal relationship with Jesus and our connection with His church are both important. Parehong napaka-importante. Kaya ang conclusion, slide please. Conclusion, I am a Christian dedicated to Christ. Therefore, I will seek to maintain my personal relationship with Christ and my strong and firm connection with His church, the big family of God. Pagpalain po tayo ng Panginoon, mga kapatid.